ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Yes, mga igala, mga nga na itong talano. Welcome to sa itong panagkuban sa itong tulong manawang tabayan sa Radyo Pilipinas. Kauban ninyo, Armando Finakito, mga igala. Yes, mga igala, no? Uban-uban na usap itong mga igala, no? Aron nga mahisigot, o tambayan, no? Ang mga hisigutanan, no? Das ito palibot, mga, mga beshies, no? O mga kapwa tambay, no? Nga namaligyan tambay kap, charing. Bitaw, eh. Anyways, mga igala na, karong panahon na, naka-blended learning na to ang mga estudyante, no? O, halos tanan nila sa Davao Region, mga igala, naka-blended learning. So, naka-blended learning sa it's because na yung mga structures sa to mga public schools, especially in public schools, no? Na, kuan, no? Tawagan ni, especially in public schools nga, naigo sa linog, no? So, dili sa nila ikuan, no? Tapos, aftershocks paghihapon, no? Sa ibang mga lugar din, no? So, mo na karon mga higala, no? Ang kuan sa to ang Department of Education, dili sa nila pabalikon, no? Hangtod dili pa mingon na structurally safe ang ato ang mga classrooms dili sa to sa Davao Region, no? So, mo na karon mga higala, medyo mingaw ang kalsada karon, no? Dili kay dagsa ang mga kuan, kay even private schools, no? Nag-blended learning pud sila, nag-asynchronous pud sila, no? Nag-asynchronous pud sila karon mo, nag-asynchronous pud sila like atinay dito po senior high school, no? Nag-kuan pud sila, nag-shift pud sila to asynchronous class kay kuan lagi gusto pa nila i-ensure, no? Nga safe ang ilahang mga buildings, no? So yan, na transparent dapat, no? Transparent. No, mo na sa sunod, there is Davao, ayaw mo pang hambog nga earthquake proof or na ba mo yung anak kay kung makitaan mong liki tapos pag manggawa sa social media, tawagon na po na ninyong kuan, no? Tawagon ninyong mga bakakon ang mga nagapagawas or tawagon ninyong mga kuan purveyor of fake news. Ito mga igala, eh. Transparent lang ko, eh. Anyways, mga igala, no? So, atong kon mga igala, no? Atong Siron mga igala, no? Kumusta ang ato ang across the region mga igala, no? Kumusta ang ato ang kuan karon, no? Ato ang
kuan karon pagtungha sa itong mga estudyante dire sa Davao region, no, human sa pagtayog dito, no, sa Doblet earthquake dito sa kuan, no, Manay, Davao Oriental, may higala nga ginasunod-sunuran pa og mga aftershocks karong mga panahon na. So dito maglangan may higala ato paminahon may higala, no, ang tigpamaba sa Department of Education Region 11 nga si Sir Dodong Atilio may higala, no, kato paning kuan, no, during ni sa Davao Peace and Security Press Corps media briefing sa The Royal Mandaya Hotel. Paminaw na to. Region, may we have the update, sir, data na to sa Department of Education, sir. May buntag after the doublet, diba, we have 7.4 and then followed by a 6.9 earthquake. Ang situation karon sa itong mga tulungan mo, no? All over the region, we have 918 ka mga totally damaged classrooms. And scattered kini all over 11 DepEd areas. Ang pinakadako ani is found in the Davao Oriental, of course, nga may epicentro sa ato ang kwan kining sentro sa Linog. We have 316 classrooms totally damaged. Kung may totally damaged, naging pwede. We will never allow anybody to come inside these classrooms because ang risk is quite high. Then that number is followed by Davao del Sur, 186, 178 for Davao de Oro. Then gisundan po sa siyudad sa Davao City, natay recorded nga 100 ka mga classrooms nga totally damaged. And we have after Davao City, Mati City, 76, and then Davao Occidental, 25, and we have Tagum 2. The other areas in the region not mentioned, wala sila yung narehistro nga totally damaged classrooms. Ang sistema karon para ma-address kini is either we implement the utilization of our alternative delivery modes. It's the usual that we do. Kining paggamit sa atong either modular or online, kung kaya sa online. And then we either go shifting also. Kung doon na pa yung mga classrooms or buildings na pwedeng gamiton, mag-shifting sa. Pero ang kulatilyo din ha, kung ang eskwelahan nag-shifting na, dili na po siya pwede mag-shifting, kapila na na-shift, no? And then third is the utilization or the establishment of temporary learning spaces. Magutagdag tents kung kinahanglan para magpadayon ng klase. But I would like to give you the scenario of the classes in the region sa pagkakaroon, just to give you a picture of how our DepEd offices are responding to the Bablet earthquake. Sa Davao de Oro, nag-blended karon. Sa Davao Occidental, nag-impose alternative delivery mode, including blended classes. Sa Davao Oriental, na may hardest hit is nag-blended karon ng mga eskwelahan. Blended but is about modular or online, and then some are also utilizing other means, no? Then Davao del Norte, balik na sa Sampangang setup. For Davao del Sur, nanay nag-resume of face-to-face classes. Digo City, blended. Island Garden City of Samal, the same. Mati City, blended also. Then Tagum City, nag-resume na of face-to-face classes. Panabo, blended. And Davao City now, as per announcement by Schools Division Superintendent Ray Solitario, nag-blended sila in asynchronous, modular karon until further notice, because we still have to double-check our buildings. We will never allow anyone to go back to face-to-face without the buildings being checked.
So kung moingon mig okay na buto sa bot na pagtugot na gikan sa mga eksperto nato no, sa mga engineers, sa DepEd, sa DPWH ug sa LGU. Triangulation ni karong lihok para masiguro lang yun nga ang mga facilities nato safe para sa mga bata o sa atong mga magtutudlo sa school community. So, daw can you repeat, sir, ano yung data sa total classrooms damage? Okay, we have 918 number of totally damaged classrooms. 918 totally damaged classrooms nato. How many, comprising how many school buildings? We cannot, kasi we do not count the buildings, we count the classrooms because it's the classroom na itong immediate facility. But nevertheless, this is huge number. And we are trying to respond to this. Sa ako nagkikaingon, di na pwedeng ipagamit. The only way to resolve this is the construction of new classrooms. So it would mean we have to look for an area in the school nga pwede pang matukuran kung dili because na ay mga schools karon nga wala na buildable space, then this will actually take time because you have to demolish everything para mapulihan og bago. That's the long term. But ang short term is we will ensure the continuity of the conduct of classes. Pinagi atong gipang-mention ako nga mga pamaagi simply because we cannot allow that this calamity will obliterate the provision of education sa tuwa mga kabataan. Kami sa DepEd, we really believe that the last bastion of hope is the school. If the school is still operating na patay paglaom, kung wala na yung nag-operate yung school handle buto sabot para sa mga mata, maragwa na yun tayo paglaom nining kahintang nato. But luckily and happily, the schools are still operating. Okay, so at this point, ayun the floor for question natin sa Armando and then RA. Kay Sir Dodong. Sir, sa 918, sir, no, ato lang ikon, pila ang totally damaged o katong mga minor damage ng mga Totally damaged na siya. Ang classrooms, ang 918. 918. So katong mga concert, kung gingon ni Secretary Angara last Saturday na naay mga minor damage lang, pila to? Well, sa minor na to, number of classrooms with minor damages, we have 3,804. 3,804 all over Region 11. Pero minor damage lang eh. Kani mga minor, sir, unsay pasabot ali nga mga minor mga? Naragin nakitaan og mga cracks nga ginagmay, na mga nibigay nga ginagmay nga which do not actually indicate that disastrous for utilization. But pasabot, pwede paghihapon siyang magamit and pwede lang siyang i-resolve by employing minor response diha sa mga gambalay nato. According to Secretary Angara last Saturday, sir, gipadali na nila ang pag-release para sa itong mga minor repairs. Nadawat, na ba tayo balita nga nadawat na sa itong mga principals? Well, funds for that actually emanates from, gusto lang kong i-context, no? Ang funds na to ngayon yan emanates from the office of the Honorable Secretary. Itawag na mo quick response fund para in the event that there is a so-called calamity, pwedeng ang office of the secretary can immediately provide financial assistance. We call that specific name is Disaster Preparedness and Response Program Funds. And this funds is being in the office of the secretary, which will be deployed immediately, downloaded immediately to schools needing it. But so far, with respect whether our schools have received it, we still have to double check. So wala pa, pero No, I'm not saying wala pa, kasi nga we don't have information yet. right now, sir,
Secretary Vince Dizon last Saturday also said na ginapamadali na nila ang repairs or para sa immediate na pag ihatag og kanang temporary classrooms for the schools na nakataganta og totally damaged na mga buildings. Kumusta ni karon na ba coordination or na ba nakipag-coordinate ba si DPWH 11 for this? What's happening now is there is actually very tight coordination with DP, no? DPWH and the Department of Education, together with the local government units concerned. If you can see in the frequent visits that they have had in the previous days, makita nato nga nag-uban gyud kanunay ang DPWH o ang DepEd Secretary in looking into the facilities of our damaged schools. So that's a very good indication that they're working into something. Pero ang swift action can be seen immediately on the ground. We can confirm the fact that there is an immediate action whatever that is diha sa pagsulbad ani problema pinaagi aning duha ka mga buhatan nato. Okay. Last lang sir, on this kind of kaning learning modality nato karon no kay since padayon pa man gyapon nabay timeline sir kung pagkano saan nato mabalik no, especially kato sa mga dili kayo affected like Davao City na mabalik sa normal ang ilahang learning modality. Ang gihulat nato is matapos na ng mga inspection sa mga school buildings, no. Sa ako nagkikaingon di pala magbugay, we will not really advise, will not advise anybody to get near our schools kung dili pa siya ma-double check. Once the experts will say, okay na, go ahead, then we will utilize that. But once the experts will not give us the green light or the thumbs up, of course, we will not dip our fingers into using it just for the sake of nga nalang magamit. We would rather employ alternative learning modalities, blended modalities, than having facilities nga murag wala may kasiguruhan. So mabalik ko sa pangutana, ang tubag nato din is that we will go back to the usual face-to-face conduct of classes once we have the green light already that facilities of ours are ready for utilization again. Right now, ongoing pa, no? Yes, ongoing pa. Ang nagkuyog ani kanunay is LGU, local government unit concerned through their engineers, DPWH, and DepEd. So triangulation good. Okay, thank you, sir. So, mga higala, no? Ang pahayag ni Sir Dodong Atilio mga higala, no? Kalabot sa itong sitwasyon, sa itong edukasyon din, hikaroon, no? Panahon nga nag-blended learning, ang atuang mga kuan karon itong haan, itong mga kabataan, no? So, well, ako, para sa ko mga higala, personally, no? Naglaom yun ko nga makabalik na sila dayon sa mga kuan, no? Kay lain kaayo nga kuan ba, no? Ang ilang learning mga higala, maputol. Bisan pa magnapam na ikon, lahi mo gito nasa classroom nga setup. Lahi gito kay at least makafocus sila sa klase. Paambot na kay karon kay ang attention span daw sa mga kabataan karon mga higala is kuan naman, no. Di man anak ka kuan, no, kadugay mo na bitaw na kinahanglan sa teaching dapat makuha din nimo ang attention sa bata. Ma-hook nimo ba kung sa kuan pa sa reporting pa sa TV mga higala dapat pag complete package, ma-hook mo dapat sa balita nga maminaw siya hangtod sa end. No, whether it's a 1 minute or 2 minutes or 3 minutes ba nga report, no. Anak na dapat daw. Anyways, mga higala, balik ito malang sa importante pa idumdum niya to si Bianan. Yes, mga higala, balik kita dito sa ito palaguban sa tuntulaman ng tambayan sa Radyo Pilipinas. Kauban ninyo Armando Fenequito, mga higala na. Okay, mga higala, no? Kumusta mo dira, no? Well, wala kay tay kaagaw karon no, sa mga nag-commute karon, wala kay tay kaagaw kay wala kay estudyante karon panahon nga nagkuha ng eskwela. Namay pipila sa mga private schools, but pipila na pula sila karon nga nagkuan karon, no? Naglaglag nasa gawas karon. Tawag ko atong ko na joke atong sa kanon. Sa lahi man tong
abot sa daing lugar sa probinsya ba to or sa probinsya man siguro tong set up mga hingala. Nag-declare og way klase tungod sa linog, no? Tapos nagsabot mga ligog sa pa. Awa gud na oh. Oh. Nagsabo gikon gali kay para safety mura na pud katong niagi pod tong panahon nga naapay summer class mga igala, no? Wala pa na change ang academic calendar, wala pa nabalik sa June. To napay klase mag-last atay lang kwan lang graduation usually June. Karon balik naman sa June naman gid ang kwan klase kaysa last August ba to September. Oh, tong kwan ba tong pandemic pa na academic calendar. Taon kayo kay kuan nag-declare si VP Sara pa man tong kwan katong Defense Secretary nag-declare si VP Sara og kanang kwan no nahangyo siya sa mga LGU nung kuan nahangyo sa LGU or kuan basta nasa LGU discretion good no nga mag-declare og kanang kuan suspension of class kay tungod sa kainit yung pag nagtapok ito sama naligog dagat ay nako pero bitaw ay mong ginain ko na kay mo po ng free time nila ba no sa mga estudyante pod nga mo kuan good mo well kumbaga ilagingon is mag chill no mag unwind millennial kina unwind kana mga Gen Z ta karon ug alpha sa kanyang mga terms sa Gen Z kamera ko makuha Gen Z o sa alpha ambot sa kanilang language sa alpha no. So, mo na mga igala, no, ang kuha na to, no, so, hopefully, makabalik na sila, no. Pagkabig ka, ang kainit ka, mag-summer, snood lang, mag-summer, ang kainit ka, mga igala, bingon, ang pag-asa, 33 degrees Celsius, ang maximum, temperature nga masinatian, magsubra pa man no, igo, gutag subaw, good. Well, yan, naging-panahon ka, no. Anyways, may igala din hita, no? Ato ipapaminaw sa inyo, ano, ang mga activities, may igala, o mga pahibang, no? Gikan sa itong Vices Regulation Unit, mga igala, o Anti-Scam Unit, no? Isa raman ang head, mga igala, no? Si Retired Colonel J. Francia, Retired Police Colonel J. Francia, mga igala, no? Yan, ikaw nila, o si mga pahibang, no? Niya sa itong mga kwan, no? Nga para di mo magyawyo kung madakpan mo sa liquor ban, anti-smoking o kuban pa, no? So pinapikita karon sa to anti-smoking, no? O katong mga kuan kana si pamalit og rollouts diha, no? Bantay mo ana permi, no? Kay kuan rollouts mo pag man scam di ay, no? O kadang sabi paluwagan. Paluwagan mga igala nga na may paluwagan ay. No. Nagpaluwagan, kay para makagaan-gaan, nagkagipitan hinoon, kay di nakabayad. Nagkagipitan, kay walay kwarta. Ay, nako. So, mga igala, dinita sa tungkal, paminaw na ito mga igala, no? Ang head sa duha ka opisina, dito sa Davao City, mga igala, no? Ang Vices Regulation Unit, o ang Anti-Scam Unit, mga igala, no? Ay, ilang labaw, nga si Retired Police Colonel J. Francia, mga igala. Paminaw na to. Sa BIU, mga activities, continue gapon na nga mo ang implementation sa atong liquor ban o kining anti-smoking ordinances. So, sa atong data, from January to September this year, nakakitay na apprehend o na-issuehan o citation ticket sa smoking anti-smoking ordinance na 6,630 o sa liquor ban natay 1,659. So the same period natay income na collect about 13,253 na as of September. 13,253,300 pesos. So ang 11 million ini sa smoking o ang liquor ban
1,726,000 o napay mga fees na certification para ng kuan designated smoking area kay nagakuha na sila sa mua o kining certification. So mo to atong data ang amo pong activity sa kuan sa anti-scam. Mao gyapon nagakiter kitag mga walk-in complainants na alleged to be kuan sila victim sa scam. Ang more trending karon kanang mga food paluwagan o kanang kanang food tree na kuan bubuhay ang tawag nila. So una bubuhay na sa una, kwarta na sa una, dugayan nagibig kuan na kanang mga food kaya iatol nila sa ilang mga passion. So ang problema kay dili na mahatag ang katong supposed to be schedule kana na mo receive na naman. So ubay ang nana dito sa tong opisina mga karong bulan na gani na nagadto dito about 40 complainants pero ang ilang katong ilahang kuan katong alleged scammer ilarap kanang kuan isa lang gaso lang kay nagkatay-katay kaya katong mga naka kuan dito sa kuan paluwagan tungod kay barato nagkontrata po sila sa uban nang nagkadaghan ang complainant isang contract po. So about 40 complainant ito niya nabot siguro sa mga 600,000 pa na ng kuan sa involved sa kwarta na nahatag dito sa complainant and now sa respondent now wala na naman malukit ang respondent bili na naman malukit sa iyang hidden address. So remind sa publiko na mag-aware tayo ning kwan kining usahay kining kwan na may mga legitimate po noon pero klarohon ginato na legit din siya na sila pisto dili lang ka sa Facebook na nato makita o niya dili na to kaila kasi una man gini paluwagan kuan man guni kasagaran na magkaila lang within the community o niya karon nag-involve na using the Facebook mo nang daghan na sila maingganyo na dili na nila kaila tungod kay gwapo ang offer sa mga packages sa kuan food tree tapos barato niya manang madala ang uban na kung nakay okasyon layo pa moapil ka na kuan cycle group of 10 na siya. So mamili ka sa 10 months mamili ka daw sa months ka mo receive. Ang problema man gud itong mga initially legit sila pero ang uban man gud pag makadawat dili na mohatag. So di na mahatag so unay amo na obserbarador murag dagan-dagan jud nato sa among opisina. O kining roulats na to. Roulats na mga biktima pod. Mag-remind me po sa mga kuan katong interesado mo palit og mga nga roulats dapat ato yung tanawon po ang personal nag-transact kung legit ba siya o licensed ba siya sa DSUD o kanang nabay ang katong developer o broker nabay kuan permit to sell. So mao gina kung wala na permit to sell ang developer kumbaga red flag na siya. So mas maayo maadto mo sa DSUD mungutana mo kung mupalit man gani mo kay gi-operan mo kay usually i-offer gwapo kayo ang offer list ang processing dali ra kayo magamit tayo. So better to us or maadto mo sa kwan sa anti-scam kay kami mag-query na pud na sa DSUD kung legitimate ba ang kwan developer o katong nabay license ang katong broker or kanang agent. So mao na mga activity ko karon. Ang usually kung may mga scam na alleged scam sa na i-report na walk-in among invite ang respondent o kaning kung complainant for mediation.
So sa among level usahay daghan mi na legit nag promissory nagbayad. So pero kung involving online among gina-refer sa sa cybercrime kasi sila ang locate using sa ilang system. So, example, sir, kanang nagpaluwagan, so ang handler, sir, ang admin sa paluwagan, in case nga dili makabayad ang member, kinsa ang gupron? Is it the handler or katong admin? Usually, ang admin yung mo nag-promise na manang daghagin ng permit o gupuro nila, i-compare nila itong admin. Wala na kahatag sa anang adlaw anang binana date na iya gi-receive unta ang ang rason po sa mga kay dili na sila ka-pop up kay wala na po namayad kung naka-receive na. So unsa ang settlement ana, sir? Malagi di mana mo or na ulian sila sa ilahang nahatag na kwarta. Kung file sila kaso, kami dili magugbi nag-file og kaso, nag-build up nami, tapos i-refer na mo sa police or sa other investigating unit. Pwede po di pa barangay, sir? Pwede po. Pwede po may pa-barangay. So mga higala, no, ang pahayag ni retired Police Colonel J. Francia, ang head sa anti-scam unit o head pod sa Vices Regulation Unit mga higala, no, sa Davao City or sa local government mga higala. Grabe ito, no, kita nila silang pila to. Tama to, balik mga higala, pila to ilang kita, no. Income nila mga higala as of September naabot na sa 13,253,300 pesos, no. Ang bulk is nasa smoking, no, okay, na 11,225,800, no. Sundan sa liquor ban, no, na 1,726,200, no. Sa sobriety mga higala, nasa 167,600, no. So from January to September mga higala, dako ang mga nadakpan na nasa 8,289 ang mga na-apprehend, no. Wow. Dagan-dagan po ni mga higala ay. So kung kisa man ton si kadakpan dira sa smoking o sa liquor ban, no, mga pila ka kamilyon niyo hang shareholder na mo ani. Bitaw mga higala, may mo panigarilyo sa public, no. Dito masalahay panigarilyo. Kundi ay naging mo panigarilyo, no. Ano panigarilyo? Stop smoking, charing. Bitaw mga higala ay. Anyways, may galawa tayo kung oras ang ngalan sa Tibok Persa sa DXRP Radyo Pilipinas, Radyo Publiko daw may galawa niyo kauban Armando Feliquito. Alang sa tambahan sa Radyo Pilipinas, hanggang sunod sa daghang salamat ug maayong adlaw kanatong tanan.